Magandang gabi po, Don Anselmo. Oo, Iha. Ginagabi ka yata. Lagi ho kasi kayong abala sa araw. Kaya itinaon ko na ho sa gabi ang pagdalaw sa inyo para humingi ng suporta. Suporta sa anong bagay? Gusto ko po kasi sanang maging reyna ng ating kapistahan. Sana po matulungan niyo ako. Kung susuportahan kita, ano mo pabuya bibigyan mo sa akin? Kayo po. Halika, doon tayo sa loob. Pag-usapan natin ang pangarap mo. Panghuli akong lumabas sa Timpalak. Sumira si Don Anselmo sa kanyang pangako na susuportahan ako. Sana maging masaya tayo. Ang garbo ni ate, hindi mo na siya maipagkakamali sa itsura niya nung una. Tulad ko rin siya noon. Simple pero may kagaslawan. Kalug din tulad ng mga kaibigan naming sina Biray at Melba, na parang mga anak na rin ng turing ni inay. Pinapag-aaral ako noon ni ate, kaya hindi ko nakagawian ng samahan siya sa pangangagot ng tuba at pangunguhan ng suso sa suba na siya namin ikinabubuhay. Mag-isa niyang binabalikat ang hanap buhay na ito na ipinamana pa sa kanya ng nasira naming ama. Sa gabi na lang namin siya natutulungan ni inay, na sa araw naman ay abala sa pag-aasikaso sa aming kamotehan.
Iwan mo ako! Ano? Hayop ka! Sinto ka! Ano? Ikaw gusto kay Anita? Pagkatapos ikaw, ako naman Doon ka na! Walang iya ka! Oh! Teka! Papatayin kitang hayop ka! Subukan mo! Pag di ko tinapis ang ulo mo nito! Uy! Teka! Ako ang nagligtas sa'yo ah! Ha? Bago talaga demonyo itong ulo ko at tapyasin mo. Magdamit ka na muna. Ang walang hiyang yun. Bakit pangit ba ako sa ayos kong ito? Basta na lang ako tatalikuran. Ano ba yan? Para naman kayo mga gripo. Bilisan nyo na. Ito na, binibilisan na nga eh! Ano ka ba? Bastos! Nababaso ka na! Ang pangit mo ha! Walang puso! Walang kaluluwa! Hindi ba niya nalalaman na tao rin ako marunong masaktan? Makikita ng kill na yan. Tatandaan niya itong pagmumukhang ito. Itong kamukha-mukha ang nilalait-lait niya. Balang araw! Pangit-pangit pa rin! Anong pangit? Huwag mo na yung pagsigawan. Baka marami pang makarinig. Hindi ka na nga. Ikaw, Biray, ha? Sobra ka na rin makapanlait sa akin. Tatandaan mo to. Malakas ang karma ko. Pag isinumpa kita, magmumukha kang buruka katulad ko. Ikaw naman, di ka na mabiro. Binibiro lang kita eh. O sige na nga, hindi ka na buruka. Shokoy na lang. Ay, sus Maria, Oh, bakit? Ah, nako, ha? Nanggaling dito si Kiel. Kung nag-ora pronobis lang kayo, nakailang ulit kayo, ha? Sa tingin nyo, namamagayan, ano? Dali na! Bakit niyo ba ako ginaganito? Kahit ba pangit ako, hindi naman ako baboy na pwede ninyong salaulain. Ano? Sasalsalin? Tawa ko, narinig niyo? May puso at kaluluwa. Ano? Susong na kaluwa? Ay, tangalan, sore! Ano? Naku, ang puke? Nga eh! Ayaw mo maganda sa akin pagkatapos gaganituhin pa ninyo ako na para kayong mga hindi babaeng dapat pakaingatan. Ano pang mukhang ipapakita ko sa mundo, ibigyan na ninyo sa lahat ng pagkababae ko. Ayan, ayan. Malago, alam mo. Ay, ang tagsabang ko! Ano nakita mo? Ang bulkan sa gitna ng bundok. Ang tora ng ligaya ko! Anong nakita mo? Eto! Yan din yung nakita ko kanina eh. Hindi ganyan yung akin, ha? Ngayon, sabihin mong mahal na mahal mo ako.
Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Beatrice, wag! Gusto ko na mamatay! Mahal kita, Beatrice! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Mahal kita, Beatrice! Gusto ko na mamatay! Kung bakit naman kasi, naging ugali mo na yung naglalakad ng walang panty. Bakit? Labag po ba sa batas ang maglakad ng walang panty? Ganun na lang. Kung ibuyang-iyang mo ng hubot-hubad ang katawan mo sa tuwing maliligo ka sa dagat. Bakit? Labag po din ba sa batas ang maligo ng hubot-hubad sa dagat? Eh, hindi naman rumirespeto sa batas ang mga madidemonyo dyan sa katawan mo. Hayaan niyo sila. Para dito pa lang sa lupa, sinisilaban na sila ng apoy sa impyerno. Paano kung hindi ka na sa klolohan nung yung kamon si Kiel? Eh di naluray ka na sana. Eh hindi mo naman madidemanda si Omay dahil sira nga ulo. Pero nagtataka ako kung bakit hindi ako pinatulan ni Kiel. At bakit? Gusto mong samantalahin ka niya? Hindi na kailangang samantalahin pa. Ibibigay ko. Anita! Ako, na isang hamak na tindera ng tuba, at sa araw-araw na ginawa ng Diyos, walang maulam kundi susudgata, papatulan ng isang anak mayaman. Laking swerte natin, inay. Laking karangalan ko. Nanay Suling, luto na ho kaya tong susong ito? Pagluluto lang ng suso, hindi mo pa alam. Sandali. Oh, akin na nga. Oh, ayos naman eh. Inay, Ah, hindi pa ba luto yan? luto na. Alabas na niya. Oh, ilipat mo na dito. Opo. Sige po. Anita, makikipaglamay ako kina Maring Ason. Baka umagahin na ako. Ikaw nang bahala dito. Magsara ka maaga, ha? Opo, inay. O, sige. Beatrice, may bisita ka si Seryo. May ginagawa pa ako. Ako nang bahala dyan. Beatrice, Asikasuhin mo na siya. gusto na kita imbitahan sa pasayaw. Eh, yun naman pala eh. Sige na, sumama ka na. Ako nang bahala dyan. Sumama ka na. Anita, ako na dyan. Ako na, sumama ka na lang sa kanila. Sige. Salamat. Inay, hindi pa ba luto? Ang tagal naman yan. Magandang gabi ho. O, seryo. Huwag kayo masyado magpapagabi sa sayawan, ha? Opo. Oh, maiwan na kita. Sige ho, ingat. Magandang gabi po. Anak mayaman. Naligaw sa bakuran ng mga pobre. Gusto ko namin Kayo pati yung naman. kikilang katas ni Anita. Hoy! Kung buhay ang ama ni Anita, baka tigpas na yung mga liig ninyo sa pambabastos ninyo. Aling-choling naman, hindi ho namin binabastos si Anita. Eh, ano yung sinasabi niyong katas? Eh, wala namang ibang katas ng babae kundi yung... Tuba ni Anita ho. Ayun. Tubukin yung usapan.
Sige ho. Narinig mo sinabi? Tumbok mo usapan? Tara, tumbukin natin si Anita. Ito, susong mainit, gumagata-gata pa. Oh, yan na. Uy, ang sarap talaga ng suso ni Anita. Anong suso? Suso na may tudling sa tuktok ng ho. Yung matulis? Pare, matulis lang yon. Pagbirin pa, pero pag hindi na, bumibilog. Utog ka talaga? Eh, utog yung sinasabi mo eh. Ang pinag-uusapan natin, tudling. Ang sabi mo, suso eh. Suso na may tudling sa tuktok ng ho. Suso, hindi suso. Ang sabi mo si Anita eh. Iinom ba kayo? Anong iinom? Lalaklak! Rita, buhay ito sa tabi ni Kel. Bibigyan kasi namin ng dispedida si Soltero. Despedida di ano? Yung paalam ba sa pagkabinata, ikakasal na kasi siya kay Salvi. Makisaya ka na rin sa amin. Oo ba? Pare, hinahamon tayo. Ilabas mo ang lahat ng katas mo, Anita. Anong katas? Katas ng tuba. Oh, lagok. Uy, nilagok ni Kiel ang katas ni Anita. Ikaw, ito rin. Sige pa. Ano? Lalakad na kayo? Tignan niyo yung mga sarili niyo. Ang lalakad sa loob. Sige, Makipag inom mo ka pa. lalagukan. Kay Anita lang, ha? Wala naman pala kayo itatagal. Oh. Sige, ubusin natin. Wala naman pala kayo tatagal eh. Hanap na tayo ng ibang may naman doon. Ano, kaya pa? Oh, yung bote. Bote. Ang bigat. Here comes the bride, all dressed in white. La 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 la. Here comes the bride. La la. Dapat. Oo, sayang ang tuba. O sige, dito na lang Sige. kami. Baka naman sabihin mo pa, dito ka pa matutulog sa amin. Hindi naman. O sige, umuwi ka na, gabing-gabi na eh. Sige, ingat kayo ha. Ingat eh, nandito na nga kami. Anong ingay yun? Parang nakita ko uli ang sarili ko at si Don Anselmo. Alam ko kasi na ikakasal na si Kiel kay Salvi. Pareho na lang ang kapalaran namin ni ate. Hanggang dumating ang sumunod na piyesta at ang panibagong timpala kagandahan.
Padre! Father Bore, kamusta Maligayang kayo? pagkabalik. Papa! Yes, my son! Welcome back, Anita. Kamusta na kaya na? Lalo kaya nagmugwa po ah. Nang magustuhan si ate ng hayop na si Don Anselmo, sa halip na magalit, natuwa ako. Dugo ko pa rin ang kababaliwan ng abuso sa akin. Nakaganti na rin ako nun. Walang problema. Bakit? Nakakailang patak pa po ba kayo? Marami pa, pero sa'yo wala na. Matandang amoy lupa. Senyang, tumabi ka na nga rito. Sino siya? Baka hulihin ka ng pulis. Ay, nahawa ko ng ganito. Sandali lang. Ha? Kumpadre, meron ka palang kaibigan ditong maganda. Ipaklalo mo naman ako sa kanya. Sino ba siya? Ay, siya po si Anita. Bata, dalaga, sariwa. Ako naman po si Senyang. Bata, dalaga, sariwa din. Hindi ka kung gusto ko makilala. Siya. Papa, Oh, umuwi na tayo sa bahay at maraming pagkain hinanda. Pinagluto ko kayo ng paborito ninyong tinolang manok. Ganun ba? Alam mo naman ako, mahilig sa mga dibdib na matataba. Meron, Papa, halika na. Pwede, ha? Oo naman. Kung kaya niyong pumatak na pumatak, edi kayo nang kayo yung kapareha ko. Alam mo, Nanay Suling, dun pa lang sa palistahan ng mga kandidata, luha ng mga mata ng mga balikbayan. Eh, buti-butit nananahimik tayo eh. Ba't naman naisipan mo pumasok sa gulo? Gulo ba naman yung sumali lang naman ako sa patimpalak? O, isa ka naman kukuha ng ipantutustos na boto sa kandidatura mo. Huwag ho kayo mag-alala, Nanay Suling. Kami hong bahalang trumabaho sa kandidatura ni Anita. Iyon din ang inasahan ni Beatrice noon na sumali siya sa timpalak noong nakaraang pista. May nangyari ba? Ayun, kulelat ng lumabas. At ang sama pa ng chismis na kumala tungkol sa kanya. Iba naman po si ate, inay. Ate, siguraduhin mong mananalo ka. Para kung magkaganon, ako na rin ang nagtagumpay. Salamat. Hoy! Kilala ba kita? Lahat naman tayo dito sa bayan madaling magkakilanlan eh. Hindi ako nakikipagkilala sa'yo. Gusto ko lang naman ipamukha sa'yo ng kapal ng hasang mo na ambisyonin na magiging biyanan ko. Umurong ka sa timpalak. Kung hindi, iiskandaluhin kita. Kinakausap kita, huwag kang bastos! Bastusin mong bahay mo! Hindi ko alam kung ba't galit ka sa akin. Pero subukan mong upakan ako. At tatapisin ko yung buray mo! Anita! Papa? Anita! Alam mo ba kung bakit galit sa'yo si Salvi? Dahil alam niyang mabilis akong nababaliw sa'yo. Alam din niya, nagagastusan kita para ikaw ang tanghaling reyna. Ang gusto ho yata ng madugang yung ilaw, sa kanya kayo mabaliw. Pagsaluhan niyo siya ni Kiel. Hindi ako kaladkaring katulad mo. Eh ba't kinaladkad mong sarili mo rito? Kung hindi ka pa umaalingasaw sa sangsang ng tuba, lalo ka na. Hindi sangsang ang naamoy mo sa akin, kundi halimuyak ng kandungan ko. Tingnan mo nga yung singit mo. Nangingitim sa burak ng susuan na lagi mo nilulubluban na parang kalabaw. Nangingitim sa burak? Hindi mo ba alam? Eh buhok ko na yan tinitingnan mo eh. Bakit hindi mo alam? Kalbo ka ba? Nakakasuka ka. Ang sabihin mo, nakakagayuma. Tingnan mo nga yung magiging biyenan mo. Papa! Ha? Oh, Tinitignan ko lang yung buko. Sariwa eh. Makinis. Mukhang masarap kainin. oh. Salvi.
Ang mabuti pa, ikaw na lang ang matras sa Patimpalak. Pero... Batay sa nakita ko sa kanya, tiyak na siya ang papapanalunin ko bilang reyna. Papa... Huwag ka na magreklamo. Sige na. Umuwi ka na. Magagalit pa ako niyan. Ken! Ken, halika muna rito. May sasabihin ako sa'yo. Ken, ano ba? Kasi si Papa... Teka nga. O pare, huli ka na naman ah. Ang swerte mo. Ako wala pa. Ano ba ang gusto mong patunayan dyan sa pagbobolnes mo? Paano? Wala akong damit. No choice. Edi nagubad ako. Bakit ka nandito? Kanina pa kita tinatawag, hindi mo ako pinapansin. Hindi kita narinig. Ken, kinakabahan ako sa papa mo. Mukhang lokong-loko siya doon sa Anita magtutuba na yun. Parausan lang niya yun. Ang mahal naman niyang parausan. Mahal? Anong mahal? Paano? Ang sabi ng papa, kahit magkano raw handa siyang gumastos, manalo lang siya sa contest. Totoo ba yung sinasabi mo? Ginawa mo pa akong joke only. Eh, nandun nga ang papa eh. Iniwan ko na nakatingala sa burak ng magtutubang Anitang yun. Ken, nangako ka sa akin na pananalunin mo ko sa Patimpalak, hindi ba? Wala pa naman ang bilangan ah. Paano kung totohanin ng papa na si Anita ang panalunin niya? Hindi mangyayari yun. Eh, paano kung gawin nga niya? Hindi ako papayag. Eh, paano kung gawin nga niya? Tatapatan ko ang bawat halagang ipapatak niya. Hindi ako papayag na hindi ikaw maging reyna. Bago ang lahat, isa-isa muna nating iharap sa ating mga kababayan ang mga magagandang kandidata ng ating Patimpalak. Menchi Lasso, Aileen Malapote, Maylene Lasso, Maricel Limpiada, Anita Santos, Kaibigan ko yan! Kaibigan ko yan! Galit na rin tayo! Salvi Evangelista, ayan, mga pinakamamahal naming balikbayan, ang 11 sa mga naggagandahang mutya dito sa mahal nating bayan ng Mugpo. Sino ang maghahagis ng unang envelope? 1,000 para kay Miss Malapote! 1,000 para kay Miss Aileen Malapote. Uy, ang laki ng boto mo! 2,000 para kay Miss Maylene Lasso. 2,000 para kay Miss Maylene Lasso. Yes! 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 Hindi naman tayo, ah! Oo ba? 3,000 para kay Miss Limpiada. Anak ko yan! 3,000 for Miss Maricel Limpiada. Yay! Panalo na ako! Panalo na ako! 5,000 para kay Salvi Evangelista. 5,000 for Miss Salvi Evangelista. 10,000 para kay Anita Santos. 20,000 para kay Anita. 20,000 for Miss Anita Santos. 30,000
25,000 para kay Salve Evangelista. 25,000 for Miss Salvi Evangelista. $50,000 para kay Anita Santos. 50,000 para kay Miss Anita Santos. Huwag ka na humirit pa. Kung hindi, tatanggalak na naman ah. Ayon sa ating committee, si Anita Santos ang magiging mutya ng Muriones. Sa hinaga pa hindi ko inisip na balang araw ay tatanggalin akong reyna. Kung gusto mo, gagawin kitang reyna habang buhay dito sa puso ko. Wais si ate. Yan ang pagkakaiba niya sa akin. Hindi siya madaling gulangan. Yang mukha mo pong pangit. Sa naiinis ako eh. Si Papa may gustong dumalo tayo sa handahang ito. Pagkunwari ka na lang na masaya tayo. Halos alam ko na kung anong susunod. Isipin ko lang na bebenanin ko magtutubang yan. Mauulol na ako. Ano pa yung makakago ko siya sa mamanahin mo? Mapapatay ko lang ang babaeng yun. Alam nyo, ngayon lang ho ako naputungan ng corona dito sa tubong-tubong. Magaling ka pala sumayaw. Magaling ho ba yung, dinadal nyo nga lang ho ako eh. Ganito? Tingnan mo nga naman ang buhay. Noong una, inayawan ni Kel si Anita. Pero ngayon, ang papa naman ni Kel ang lokong-loko kay Anita. Di ba? Sobra-sobra ng kapalaran dumating sa buhay niya. Kaya itong si Kel, sungkapan mo na. Di tulad sa akin. Hindi umubra kay ate ang kahayupan ng matandang yun. Anita! Ito, binili kita ng pampaligo. Kung maliligo ka, hindi ka dapat na nakadamit na ganyan. Hindi ko alam yan eh. Ha? Oh, bikini. O ito, para dyan sa baba. Ha? Ito, ma'am, para dyan sa itaas. O, halika. Bihis ka na. Tanggal mo yan. O, isuot mo. O, ito naman. Para dyan sa itaas. Diyan sa malulusog mong dibdib. Alam mo, pag nakikita ko maganda mong katawan, nabubuhay ang dugo ko. O, sige. Suot mo na. O, bakit? Hintayin mo muna makasal tayo. Maligaya na ako para kay ate. Sasarilinin ko na lang ang nangyari sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon,
Pagkatapos ng sayaw ng pag-ibig, ngayon naman ang anunsyo ng pag-ibig. Nais kong ibalita sa inyo lahat at malaking kasiya para sa akin na malapit na akong makipag-isang dibdib sa inyong mahal na reyna, si Anita. At sa araw na kami kasal, lahat kayo imbitado. Ano pa? Pag-usapan nga muna natin to. Ma'am, ano ba kayo? itong mga silya. Nakita mong Okay ginagamit naman ko, din, diba? palitan din niya Nangaasar yan. ka? Gusto mo sipain kita? Tatlo kayo, hindi pa natatapos yung bulaklak na yan. Ano ba kayo? Nasaan yung ilaw dito, ha? Lando! Lando, nasaan yung ilaw dito? Papa! Sa edad nyo yan, hindi nyo lang kailangan pang mag-asawa. Oo nga naman, Papa. Eh kung kailangan nyo sumiping paminsan-minsan, maraming ibang babae riyan. Maski ako. Ano? Hindi, ang ibig ko lang naman sabihin. Maski ako, pwede ako maghanap ng ibang babae para kay Papa. Huwag lang siya magpakasal sa Anitang yun. At sa tandaan yung yan, maghahanap lang yun ng kasimbata niya. Pindeho lang labas. Sige, magsalita ka pa. Tatagyan kita maging manugang. Mahirap lang magsalita talaga. Pero Papa, tama sinabi ni Salvi. Sige, humirit ka. Humirit ka ba? Tatanggal lang kita ng mana. Pero Papa... Magsalita ka ba? Lalayas ka sa bahay na ito. Oh, hanggang ngayon hindi ba kayo tapos dyan? Ano ba kayo? Oh, yung mga pagkain, ayos ba? Darating si Governor, si Mayor, si Congressman. Pag ako napahiya, mananagot kayo sa akin. Tandaan ninyo yan. At ang gusto ko, yung pinakamarariyang kasal. Magsikilos lahat kayo. Pero sa araw ng kasal, ay mabubulgar pala ang isang bagay na kahit ako ay hindi ko inaasahang magaganap. Tayo na. Anita? Anita? Anak, ano nangyayari sa'yo? Anita? Kel? Anita? Anita? Anita, anak! Aba? Okay na ako. Pwede na nating ituloy ito. Binabati ko kayo. Naglilihin na palang misis nyo. Kayo, ha? Huwag niyo akong tingnan ng ganyan. Pinagsamantalahan mo anak ko.
Wala akong sinasamantala. Kiel! Kiel! Hindi mo ba sa lalamang matatakasan ang anak ko? Pananagutan mong ginawa mo sa kanya. Ibangon mo ang puri niya. Panagutan mo ang anak ko. Panagutan mo siya! Wala akong pananagutan sa anak nyo. Ikaw nagsamantala sa kalasingan ko para gawin ko ang anumang maaring nagawa ko siya kagabi. Kiel, lahat ng nangyari kagabi, ginusto ko, ginawa ko dahil sa pag-ibig ko sa'yo. Naligayahan ako. Wala kang dapat panagutan sa akin. Nay, anong iniiyak niyo? Matay ako sa lungkot. Anong malungkot sa sarap? Yan ay para sa 50 mil na nadenggoy mo! At Sandali lang! Bakit mo naman sinasaktan ang anak ko? bakit hindi mo itado sa babae niyan? Hindi ba kami nagsisibig? Buntis na! Inay! Papa! Tama na yan! Minahon kayo! At yan! Yan ay para sa pagkalalaki kong pinindeho mo! Hayop! Pa! Huwag kang makialam! Hoy! Anong drama mong yan? Anita! Anita! Kel, nandyan din lang ang lansya. Alis na muna ako. Hindi mo man lang palipasin ang mahal na araw bago ko umalis. Inay, pinabibigat niyo ang aking pag-alis. Kung mas maaga akong makakaalis, mas mabilis kong mapaghahandaan ang aking pagbabalik. Sige. Kung aalis ka, sumakay ka na. Alis na yung ferry, oh. Mag-iingat ka. Inay, ingatan niyo ang sarili niyo. Papakabait ka, anak, ha? Sige na. Sige na. Lumayo si ate upang makaiwas sa pang-aalipusta ng mga kanayon. At sabi nga, upang paghandaan ang kanyang paghihiganti. Sabi ko sa kanya, sa bawat gagawin niya, sama ako ng 5.
Ito yung bahay ni Chona, yung nobya ni Don Ramon. Yung patrono ng teatro, ipapasok kitang alalay sa kanya. Kaya magpapakabait ka, ha? Susundin mo lahat ng iutos niya sa'yo. Bobby, dun ka muna sa kwarto. Alam ba ito ni Ramon? Sige, sabihin mo. Bahala ka. Ikaw rin ang mawawalan. Sa susunod naman kasi, bago ka pumasok sa bahay na ito, magpatao po ka man lang muna. Malay mo, meron akong katsuktsakan. Kasalanan ko ba kung nabuking mo ako? Bakit ka nga pala nagpunta rito? Juan, kasi itong pamangking ko, galing sa probinsya, naghahanap ng trabaho. Alam ko nangangailangan ka ng alalay, kaya papasok ko sa'yo. Nga. Ayoko ng bad breath. Ayoko ng may putok. Punasan mong pa ako. Punasan mo. Punasan mo na. Aray! Punyeta! Ay, niyo, buto niyo. Buray ni Inayo. Isinuka niyo ako ngayon. Bukas lalamunin niyo ako ulit. Taga niyo yan sa buray ko. Buray ni Inayo. Buray ni Inayo. Buray ni Inayo. Ang ganda ng linyang yun, ah. Yan ang kwento ng buhay ko. Ha? Ayot nyo mga kastanyo! Boto nyo! Buray ni ina nyo! Nilait-lait nyo ko! Tinanggap ko! Nilaman kong lahat ang mga pangaalipusta nyo sa pagkababae ko! Sa pagkatao ko! Dahil ako'y pobre! Maliit! Mahina! Pero ito ang dudurog sa burak na ikinulapol nyo sa buray ko! At ang dugong aagos, ang siyang magiging sagisag ng aking paghihiganti. Isinuka niyo ako ngayon. Bukas ay lalamunin niyo akong muli. Itaga niyo yan sa buray ko! Buray ni ina niyo! Ah! Bravo! 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 Magnifica! Maganda! Magaling! Bravo! Superb! Ang galing mo! Anita? Po, ma'am? Anong po? Nakita mong pawisan ako? Aray, punyeta! Akin na nga yan! Kita mo nga sela ng kutis ko, gagasgasin mo. O yan, umalis ka na nga dyan. Baka tamaan ka lang sa akin. Hi, Chona. Oh, ba't mainit ang ulo mo? Kanina pa ako naiinis eh. Bakit naman? Pinaghandaan ko ang performance ko ngayon para naman may pagmamayabang ako sa'yo. Kung kailan tapos na, tsaka ka naman darating. Rehearsal pa lang naman to eh. GP, baka pwede naman isa pa tayong run-through para naman makita ni Ramon. Naku naman, bigay na bigay ang energy mo kanina. Masasagad ka. Oo, wag na. Sa initial presentation na lang. Baka maging busy ka na naman kasi eh. Hindi, ikakalendaryo ko na. Kaya ako, tanggap ko na extra lang ako. Wala kasi ako matandang mayamang magsusustento sa akin para maging bida ako. Ang sabihin mo, kung ako may matandang magsusustento sa akin, paggagarahin na lang ako. 150. Diyos ko, Don Ramon, mabuhay ka. Paano? Kung kulang pa yan, sabihin mo lang kay Chona.
Tunay kang patrono ng teatro. Para sa ikagaganda ng pagtatanghal ni Chona. Sana tuloy-tuloy na ito para ang pagsuporta ninyo sa teatro Kalinangan. Hanggat kailangan ni Chona. Thank you, darling. Sandali lang ha, magbibihis lang ako. Sige. I'll be back in 10 minutes. Bilisan mo na. Oh, hawakan mo. Yung damit ko. Bilisan mo, alam mo naman yung sir mo ayaw na naghihintay. Kaya na nga. Alam niyo naman mahirap lang ang teatro. Walang saan ka pera. pupunta? Kaya humanap kayo ng sponsor. Ma'am, hindi po ba uwi na tayo? Maghintay ka dito, babalikan ka na lang namin. Anong oras niyo po ako babalikan? Alalay lang kita, maghintay ka kung anong oras. Oy, dahil ang butsingin mo, ha? Ano pang reklamo mo? Nasa yun na yung cheque. Anong malay mo kung stop payment yun, kaya hulihin mo ang kiliti? Naku, halika na nga, maghanap na rin tayo ng papa. Anong papa? Papa Paken? Sinabi mo. Mahihinig pa sa kahihintay dyan. Hindi na bale. Naaaliw naman ako sa inyo Ang sisipag nyo. Ganyan talaga sa sining. Tining ba ang magtrabaho ng libre? Mahal kasi namin ang entablado eh. Kaya hindi namin pinag-uusapan kung babayaran kami o hindi. Hindi rin ba pinag-uusapan kung ang mga dulang ginagawa nyo nakaw o hindi? Anong nakaw? Ang dramang ginampanan ni Chona, totoong nangyari sa akin yun. Ikinuwento ko lang sa kanya. Ginawa na pala niyang dula. Isa ka pa! Isa ka pa! Ayan niyo! Gusto niyo! Puto niyo! Marinina niyo! Puto niyo! Gusto niyo! Marinina niyo! Marinina niyo! Isinukan niyo ako ngayon. Bukas, lalamunin niyo ulit ako. Itagaan niyo sa Burenga. Parainin na niyo. Parainin na niyo. Parainin na niyo. Ayun niyo ang hasta niyo. Hindi ka nagbibiro? Ultimong pagtusok ng alambre sa aking pagkababae. Ano lagay ng anak ko? Kung hindi niyo siya kagad dinala dito, malamang namatay siya sa sobrang pagkawala ng dugo. Kumusta na po siya ngayon? Salamat sa dugong ibinigay niyo ngayon. Makakaligtas siya. Ikaw ang kamusta? Marami na ring dugo ang nawawala sa'yo Gusto ko nga masaid ng lahat ng dugo ko Para pagbalik sa akin ng dugo na galing kay Anita, sana matangay na yung ganda niya para mapalitan na tong pangit kong karakas. Senyang,
Nanganganib na ang buhay ni Anita. Nakukuha mo pa magpatawa. Seryoso ho ako dun. Kaya naman pala maganda. Hango sa tunay na buhay. Kalimutan mo na nangyari. Ang mahalaga, magkakasama tayo. Nung wala na nga ang tatay mo, mawawala ka pa sa akin. Maling-mali yung iniisip mo eh. Tingnan mo ko. Mga lalaki ang nagpapakamatay sa akin. Pagkatapos ikaw, magpapakamatay ka dahil sa isang lalaki? Oo nga naman, ate. Natatandaan mo ba nung iniligtas ako ni Sergio nung nagpakalunod ako? Ikaw pa nga ang nagsabi, wag na wag ako magpapakamatay. Tapos ngayon, ikaw palang gagawa nun. Hindi ko binalak na magpakamatay. Hindi ako susuko. Ang ginawa ko ay unang hakbang sa paglilinis sa dungis ng aking pagkatao. Kaya lang, hindi ko alam kung magaganap pa yung karugtong. Anong karugtong? Ang pagbabangon ko. Hindi kumpleto ang ginagawang dula ni Chona. Hanggat hindi natutupad ang aking paghiganti. May ikalawang yugto pa pala ang dula ng buhay mo. Ang ipadama ko naman sa kanila ang pangaaping ginawa nila sa akin. Alam mo, Anita, hindi ko sinasabi mga santo kami. Pero dito sa teatro, kinalimutan na namin yung salitang gante. Hindi kita masakyan. Ganyan talaga sa sining. Kinakalimutan mo na yung mga damdamin makapagpapaliit sa iyong pagkatao. Halimbawa ay galit, inggit, lungkot. Lalong-lalo na yung sinasabi mong gante. Yung libog. Ha? Sabi ni Jesus, kapag pinukul ka ng bato, pukulin mo ng tinapay. Oo, pupukulin ko sila ng tinapay. Pero, nasa garapon. Oh, ito na pala eh. Oh! Yan ang dinner natin. Bakit? Bukod sa pampagana, pampatigas ang karne ng sawa. Sigurado ka bang masarap yan? Ang sawa, wow. Matigas, madulas, masarap. Ang sawa, wow. Sige, luto mo na yan. Sawa? Masarap ah. Yan, bagay na bagay sa'yo yan. Halika dito. Miss, mamaya na yung bayad ah. Meron ba kayong pabango na nakakapanindig ng balahibo? Meron po. Sandali lang ha. Ito po Pabango? Oo. Para kanino? Sa kanya. Oh, baka naman meron ka pang ibang kailangan pang gastos. Sabihin mo na habang nandito pa tayo sa bangko. Ano pa ba? Palagay ko, wala na. Naibigay mo na lahat. Halika na. Bakit? Hindi na pa tumitindig ang balahibo ko. Kunin ko na ito, miss. Oh, sige. Saka-sure na lang. Yung 1 million peso loan na binigay niyo sa amin, sobra-sobra na. Magpipista ng buong tropa. Magpipista. Gusto mo magpadala akong lechon? Sa akin ang inumin, sa akin pampulutan. Mauna ka na sa teatro, Anita. Kasi may pupuntahan pa kami ni Bobby. Sabihin mo kay Direk JP, hindi ko na kailangan mag-ensayo. Basta darating na lang ako mamaya. Sige. Taxi! Taxi!
pwede nyo pang iurong yung 1 milyon hanggat nandito pa tayo sa bangko. Chippy, hindi ako ganun kawalang kwentang tao. Dahil lang sa nakita ko nakikipagpuluputan si Chona sa ibang lalaki, ay atras ko ng pagsusuporta ko sa teatro. Inaalala ko lang naman ang inyong damdamin eh. Lagpas sa damdamin ng tao ang ibinigay kong tulong sa teatro. Tuloy pa rin ang mga plano natin. Paano si Chona? Tuloy pa rin ang pagtatanghal. Dami mo naman pa sa kalye. Hindi pa ako nagiinit eh. Painitin mo muna ako. Oh, Wala pa rin eh. gusto mo yata totohanan eh. Mr. Ramon Escobel, ito na po yung bulaklak na in-order nyo. Salamat ah. Ito. Salamat to. Sige, kaibigan. Kanina pa nga ako eh. Nakusot na tong long sleeves ko eh. Hindi pa rin ako nakakapasok. Ano ba naman yan? Pusok, wala akong ibang lakad eh. Ano ba? Hindi niyo pa ba kami papapasukin? Aba, inip na kami dito ah. Sorry ho, theater rules. 15 minutes before the show bago papasukin ng mga audience. 15 minutes? Ang sabi mo kanina, 7:45, papapasukin mo kami. Mag-aalas 9 na. Papasok na kami. Teka, boss, hindi ho pwede pumasok. Don Ramon, wala pa si Chona eh. Ano? Wala pa. Eh, saan siya nagpunta? Oo nga eh, putang Chona na yan, oo. Sisirahin niya reputasyon ang teatro Kalinangan. My God! 10 minutes na lang magsisimula ng palabas ko. Ito pa naman pinakahihintay ko tong gabing to. Naku naman. Tsaka pa ba ako malilate? Ba't di mo naman ako ginising? Pasensya ka, sinagad mo ko eh. Sandali lang ho. Tumabi ka dyan. Papasok kami. Sandali lang ho. Sandali mo. Diba? Tabi. Pare, sandali lang. Ang mabuti pa siguro eh. Pumasok na tayo doon. Para mag-umpisa na. O sige, kaya na. Bahala na. Putang Chona yan. Diyan ho kayo maupo, Don Ramon. Diyan na ho kayo. Salamat. Halika. Hindi ilaw. Inihahandog ng Teatro Kalinangan
Si Miss Chona Canseco! Ewan ko. Sa tulang pinamagatang! Sabi ko sa'yo, patayin mo Pusod! ilaw dahil Pusod! nagkakagulo mga tao. Pinatay ko na nga ho. Ang sabi nila, mapalad daw ang inaapi dahil sila daw ang magmamana ng langit. Sabi ko naman, Lechino! Sa inyo na ang langit! Ayoko maging api! Simpleng buhay lang ang pangarap namin nila, inay. Kamote sa almusal, kamote sa tanghalian, at kamote pa rin pati sa hapunan. Suso at gata, pulutan sa tuba. Masaya kami. Hanggang sa isang araw, dumating salot sa aming buhay. Halika na. Teka, sandali. Anong gagawin natin dyan? Makakita pa ako ng sugar daddy mo. Oh. Ano? Eh, yung pera. Baka ubusin mo na naman, atiran mo ako. O, ito 100. Pantaksi mo. Ayot niyong mga kastanyo! Buto mo! Buray niyo! Nilait-lait niyo ako. Tinanggap ko. Inalipista niyo ang pagkababae ko! Ang pagkatao ko! Lalo ko'y maliit! Pobre! Mahina! Pero ito ang dudurog. Sa burak na ikinulapol niyo sa buray ko. At ang dugo nga agos dito, ang magiging sagisag ng aking paghihiganti. Isinukan niyo ako ngayon. Bukas, lalamunin niyo uli ako. Itagaan niyo yan sa buray ko. Buray ni Inayo! Don Ramon, hindi si Chona ang pinapalakpakan nila. Hindi si Chon ang hinahangaan ko. Ang hinahangaan ko ay ang artista. Para sa isang mong magandang pagganap. Nang hindi niya pagsipot sa pinakaimportante at unang pagtatanghal na ito. Kaya inaanunsyo ko sa inyo na itinitiwalag na namin si Chona Canseco bilang miyembro ng Teatro Kalinangan. Salamat na lamang. At narito si Binibining Anita Santos na walang takot niyang ginampanan ang kanyang papel. Tulad ng iba pang bayani ng kasaysayan, binalikat ni Binibining Anita Santos ang tungkulin para iligtas ang sining ng entablado. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nanghihinayang ako para sa'yo. Pero para sa aking sarili, nagpapasalamat ako. Dahil sa ginawa mo, lumitaw ang kinang ni Anita. Sa kanya nasulit ang lahat ng pagod, ng hirap, at ng malaking salapi na ginugol ko sa entablado. Ramon, isang pagkakataon pa. Isang pagkakataon. Chona, ang sining ay mabait. Mapagmahal. Pero mahigpit. Hindi marunong magpatawad.
nandito na ako, hindi mo man lang ba ako babatiin? Buti na isipan mo pa akong pasalan dito. Ang pera kailangan ko. Huwag mo nang asahan yon. Hindi ko na yun maibibigay sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Tuluyan ang nagalit sa akin si Ramon. Ano? Dahil nga sa hindi ako nakarating sa palabas ko kagabi, kaya si Anita na lang ang pumalit sa akin. Pero alam mo, ang galing-galing talaga ni Anita kagabi. Kaya natutuwa na rin ako para sa kanya. Hindi ba may kasabihan tayo na pag hindi ukol, hindi bubukol? Kaya para sa akin, okay na rin siguro yung nangyaring yun. Kay Anita talaga yung karangalan. Ang problema nga lang, biglang nahulog ang loob ni Ramon kay Anita. Kaya wala na akong maaasahan pang pera kay Ramon. Sinabi ko naman sa'yo, madidimanda ako eh. Dahil sa malaking utang ko, baka mapatay pa ako ng taong pinagkakautangan ko. Bobby naman, huwag ka naman sanang magalit. Mulat sa pool naman, di ba? Binibigyan na kita ng pera. Sana naman tulungan mo akong kumita para malusutan natin yung problema mo naman yun, di ba? Ah, ganun! Bobby, anong ginagawa mo? Bobby? Bobby, saan ka pupunta? Bobby? Bobby? Bobby, wag mo akong iwan. Bobby! Maahawa ka na sa akin. Mabubuhay naman tayo nang wala si Ramon ah. Ang importante, mahal kita. Mahal mo rin naman ako, di ba? Hindi naman natin kailangan ng pera. Ako kailangan ko ng pera. Ano ba silbi mo sa akin? Kung wala ka ng tutang dati mong ginagatasan. Bobby! Maahawa ka na sa akin. Wag mo akong iwan. Itawan mo ako! Bilisan mo, dalian mo. Alam mo naman si Bakit Don ba? Ramon. Ay nang pinaghihintay yun. Saan ba tayo pupunta? Ay, huwag ka na magtanong. Kumbaga sa pelikula, kailangan may suspense. Malalaman mo rin. Tanda mo, Anita, sa kandungan mo nakasalalay ang kinabukasan ng teatro. Pagbutihan mo. Huwag mong... Okay pala. Magandang hapon ho, Don Ramon. Halika kayo. Tuloy kayo. Ito ang aking workshop. Oh, say mo! Painting na painting lang. Milyones na ang halaga. Diba, Day? Ganda. May problema ka ba? Iniisip ko lang kung ang perang ginagasta dito, ipinambibili na lang sana ng bigas. Maraming taong gutom din ang mabubuhay. Ang bigas ay palaman lamang sa tiyan. Ngunit ang sining ay habang buhay na pataba sa puso't kaluluwa. Halika. Dito tayo magtatrabaho. Maupo ka. Hubarin mo ang damit mo. Ano? Sige, tanggalin mo na. Pagkatapos, Tanggalin mo pati bra mo.
O sige, mag-uumpisa na tayo ha. Ang mga taong ipinanganak na mahirap, wala nang nasa isip kundi ang pagpapayaman. Ultimong pag-aasawa eh. Ang magkaroon ng pamilya, ng mamahalin, nakalimutan na. Mali eh. Baliwala pala ang lahat ng sinakripisyo ko. Meron pa bang mas gaganda pa sa kalikasan? Sining na lang ang nagbibigay laman sa baog kong buhay. Tulad ngayon, ang pakiramdam ko sa'yo eh, nagkakaroon ako ng katuturan. Napupuno ako ng kahulugan. Aling Suling! Wow! Aling Suling! Naku, Senya! Makasili ka naman eh, para ka naipita ng kung ano eh. Naku. Ano? Magandang balita ho. Magandang balita. Anong magandang balita? Si Anita ho, nakapag-asawa. Masaya ako sa milyonaryo balita sa na yan. Manila. Ito ho, andito sa dyaryo. Ayan ho, ikinasal ko sila noong linggo. Ibig sabihin, mayaman na si Anita! Mayaman na ho kaya! Minsan na akong ikinasal at hindi natuloy. Para akong pinagsakluban ng mundo. Akala ko, hindi na darating ang masayang wakas sa istorya ng buhay ko. Hindi lang masayang wakas. Ligayang walang katapusan. Walang sawa kitang mamahalin. Araw-araw? Gabi-gabi. Ilang beses? Ilang beses pa gusto mo? Ilan nga? Paulit-ulit. Mura lang ako. Magkano? Lahat ng pera mo, kailangan ko para sa misyon ko sa buhay. Bilang asawa ko, ang lahat ng kayamanan ko ay sa'yo na rin. Pero ano bang misyon ang sinasabi mo? Isinumpa ko na babalik ako para magiganti. Kung ano man ang nangyari sa'yo noon, kalimutan mo na yan. Ang importante ay narito ka. At narito ako. Maligaya tayo sa isa't isa. Hindi matatahimik ang puso ko hanggat hindi ko na ipapadama sa kanila ang aking paghihiganti. Mabuti na lang at tinuloy natin yung balak natin pagpapakasal. Kung hindi, malapit na ako mabuko nila mama na buntis ako. Ibig mo sabihin, buntis ka? Mm-mm. Teka, sigurado ka ba akin yan? Aba, teka muna. Ano sa tingin mo? Kinakaliwa kita? Ha? Teka, kakakasal lang natin ah. At nasa honeymoon pa nga lang tayo ah. Ano kasi Anita? Buntis bago ikasal? Hoy lalaki, ilang beses ka ba nagpasasa sa kandungan ko bago tayo ikasal, ha? Ano ba? Akin na yan. Bibiro lang. Oy, teka muna, ipapa mo ako kay baby malaglag. Ano ba? Sweetheart, tama na yan oh. Hindi ba dapat sa araw kung diligin yung mga halaman Ano na ka? yan? Gabi kung diligin ng orchids. Aba, para palang babae. Parang ikaw. Ha? Anong parang ako? Gabi kung diligin kita. Ay, Kagaya nako. ngayon, gusto kong diligin ka. Ay nako, tigilan mo na nga ako. 3 months na tong baby natin, ano? Ay! Oh! Salvi! Sweetheart? Ano? Hindi ka naman kasi nag-iingat eh. Kabilin-bilinan lang na doktor natin na maingatan mo sarili mo. Baka mapano yung baby natin. Parang pista sa tuwa ang mga tao nang bumalik si ate. Palakpakan sila sa lilibuhing piso na ipinamimigay niya. Tiyempong naroon si Salvi.
na siyang nagbalita kina Don Anselmo at Kiel na bumalik na si ate. So, ikaw nga. O, Salvi, ikaw pala. Sabihin mo kay Kiel, dumating na ako. Kahit ganyan ang ayos mo at kahit gaano karami ang pera mo, hindi mo pa rin maagaw sa akin si Kiel. Sabihin mo yun. Sabihin ng para na nga siyang totoong reyna sa ayos. Nakabingwit ba naman ng milyonaryo eh? Lahat ng pagpapaganda sa sarili ay pwede na niyang gawin. Pero sabi ko na nga, kahit limpak-limpak pa ang kanyang salapi ngayon, hindi pa rin nagbabago ang kanyang pagkatao. Ayun, kararating na kararating pa lang, balik agad sa pangangagot ng tuba at pangungunga ng suso na nakagisna na niya. Ba't di ka pa natutulog? Pa! Bakit kayo hindi pa rin natutulog? Ano ba pakialam mo? Wala naman. Anselmo! Wag! Vito! Ikaw tayo manukulo! Ano sinabi mo? Ano sinabi mong tayo ng manok, ha? Patawad! Patawad! Ikaw, Anita, kasal! Duka! Tapos, meron baby dyan! Hindi mo alam, Kiel, baby yun, hindi sa'yo! Tapos, hindi mo nakuha yung ano ni Anita, ganito! Kiel! Tama na! Selmo! Sobra ka! Papa! Tinubuhan ka na ng sungay para kalabanin ako! Aray ko! Hayop ka! Tinubuhan ka na ng sungay! Tama na! Sige! Selmo! Anita, mahal kita. Kung maaari magsimula muli tayo, ituloy natin ang naudlot nating kasal. Gusto ko uling maging reyna. Panalunin mo ako sa patimpalak. Pakakasal uli ako sa'yo. Sinabi mo, Palabra de honor. deal.
At narito naman ang pinakahuling kandidata, si Binibining Melba Alitagtag. Paraan lang po, paraan. Excuse us, paraan. Mamangha kayo sa ganda ni Anita! Biray, hindi tayo pumunta rito para magyabang. Narito ako para idunala sa parokya ang halagang 100,000 piso. Palakpakan natin si Binibining Anita Santos para sa kanyang malaking donasyon. Kapalit ng pagtanggap niyo sa akin bilang kandidata ng Patimpalak. Pero tapos ng pagpapalista sa mga kandidata. Bakit ayaw mo? Itanong natin sa mga hurado. Sige, pumapayag kami. Sali na siya! Ayon sa mga inangpalan, tinatanggap si Binibining Anita Santos bilang isa sa mga kandidata. Ay! Ako din sasali din ako. Hindi na pwede. Tumabi-tabi na kayo dyan. Ha? Eh bakit si Anita tinanggap ninyo pagkatapos ako hindi? Biray, ipakita mo nga ang pera natin. Eto! Itanong natin sa mga hurado. Sige, tanggap ng tanggap! Tinatanggap si Binibining Arsenia Dimagiba-Giba bilang huling kandidata. Palakpakan natin siya! Palakpakan natin! I love you! Thank you! Sa ating botohan, sino ang unang magbabagsak ng unang boto? 100,000 piso para kay Miss Arsenia Dimagiba-Giba. Ikaw muna. Ikaw doon lang. Wow! 300,000 piso! Para kay Miss Anita Santos! 300,000 para kay Miss Anita Santos. Todo na! 1,000,000 piso para kay Miss Arsenia Dimagiba-Giba. 1,000,000? Diyos ko! Totoo ba ito? Papeles ng aking bayad lupa. Halaga 1,000,000. At dagdag pa riyan. 1,250,000 piso, cash, kabuuan. 1,250,000 piso para kay Miss Anita Santos. Papa! Naluloko na ba kayo? Huwag ka nga mag-inom. Alam ko ginagawa ko. Eto naman ang boto ko. Blank check. Bahala na kayo kung ilang milyon ang gusto nyong ilagay. Yes! Para kay Miss Arsenia Dimagiba-Giba. Tingnan niyo yan. Bawiin yung mga papeles. Wala kayo sa lugar. Mawawalan tayo ng kabuhayan. Papa, bawiin niyo na ho mga papeles. Sick na ho.
Ayan mga kaibigan, dumako na po tayo sa ating napakasayang wakas, sa ating taunang paghahanap, sa ating reyna ng kapistahan, si Binibining Arsenia Dimagiba-Giba. Palakpakan! Akin na ho yung pera para awa nyo na, please. Akin na ho. Ang mga botong nabigay hindi na pwedeng bawiin. Ang ganda-ganda mo ngayon. Sa hinaga pa hindi ko akalain magiging reyna ako. Salamat kami. Naku, huwag mong sabihin yan. Ako nga ang dapat magpasalamat sa'yo. Kung wala ka, wala akong buhay ngayon. Huwag ka nang umiyak. Huwag na tayo magdrama. Ayan, tumayo ka dyan. Kukunin ko lang yung kapa, ha? Tama na. Ayan. Oh. Sige na, pumarada ka na. Palakpakan natin! Anita! Ken! Ken! Huwag mo siya hawakan! Ayoko ho! Sandali lamang. Oh, ito 500 para sa'yo. Tanggapin mo na. Yun ang ibig kong sabihin ng sama ko ng 5 kay ate. Nakaganti na rin ako. Masaya ka na? Para saan ang mga paghihirap ko? Anong silbi ng sining na pinaghirapan ko ng mahabang panahon? Kung sa bandang huli ay wala pa rin palang laman ang buhay ko. Laking tuwa ko nang mawala sa akin si Jonah. Dahil bigla kang dumating sa buhay ko at pinalitan mo siya sa puso ko. Hindi ko alam na mawawala ka rin pala. Iiwanan mo rin pala ako. Bumalik ako para samahan ka sa sining mo.
Habang buhay kung gusto mo. Yung tungkod mo bumagsak. Pabayaan mo na. Nakatutok pa naman yan sa pantungkod ko eh. Ah,